Cleveland Cavaliers versus New York Knicks Game 3 Preview. Ang Cleveland Cavaliers ay nasa isang sitwasyong naranasan na nila noon na iwan sa serye ng 2-0 bago bumalik sa kanilang home court para sa Games 3 at 4. Ngunit iba ang pagkakataong ito kumpara sa kanilang nakaraang karanasan. Noon, ang kanilang kalaban ay ang Detroit Pistons, isang team na kulang sa karanasan at momentum. Ngayon, kaharap nila ang New York Knicks, isang team na nasa pinakamainit na takbo sa buong playoffs matapos manalo ng 9 na sunod na laro sa unang 2 laban ng Eastern Conference Finals. Sa kabuuan ng kanilang 12 playoff games, nalamangan ng Knicks ang kanilang mga kalaban ng average na 18.4 points kada laro. Kung magpapatuloy ito, maaari itong maituring na pinakamataas na point differential sa kasaysayan ng NBA playoffs. Hindi lamang sila nananalo, dinudurog nila ang kanilang mga kalaban sa magkabilang dulo ng court. Ang kanilang kumpiyansa, chemistry, at execution ay nasa pinakamataas na antas dahilan upang maging napakahirap para sa Cavs na makabalik sa serye. Para sa Cleveland, malaking tanong ngayon kung ang serye ba ay tuluyan nang nawala noong Game 1 nang masayang nila ang kanilang 22-point lead sa fourth quarter. Ang ganoong klaseng pagbagsak ay hindi lamang nakakasakit sa scoreboard kundi pati sa kumpiyansa ng isang team. Sa playoffs, lalo na sa conference finals, ang bawat pagkakamali ay may malaking epekto. Ang pagkawala ng ganoong kalaking kalamangan ay tila nagbigay palalo ng momentum at paniniwala sa Knicks na kaya nilang manalo kahit gaano kalaki ang kanilang hinahabol. Isa sa pinakamalaking problema ng Cavaliers sa seryeng ito ay ang kanilang shooting, partikular mula sa 3-point line. Ayon sa tracking data, mas magaganda pa nga ang kalidad ng kanilang mga attempts ngayon sa conference finals kumpara sa unang 2 rounds laban sa Toronto at Detroit. Ngunit sa kabila nito, hindi pumapasok ang kanilang mga shot. Sa basketball, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng mintis ay dahil sa magandang depensa. Minsan, simpleng malas o pagkawala ng rhythm ang dahilan. Batay sa analytics sina James Harden, Sam Merrill, Dennis Schroeder, Max Strus at Jalen Tyson ay inaasahang makakashoot ng humigit kumulang 38% mula sa 3-point range batay sa kalidad ng kanilang mga shots. Ngunit sa kasalukuyan, 23% lamang ang kanilang pinagsamang shooting percentage. Sa halip na 18 of 48, sila ay 11 of 48 lamang. Ibig sabihin, marami silang open shots na hindi na ipapasok, mga attempts na kadalasan ay inaasahang papasok para sa mga veteranong shooters. Karamihan sa mga open shots na ito ay nanggagaling sa weak side ng court. Ito ay bahagi ng defensive strategy ng Knicks na nakatuon sa pagprotekta sa paint. Kapag may drive papunta sa basket o pick and roll action, mabilis nagko-collapse ang depensa ng New York sa gitna, kaya napipilitang mag-pass palabas ang Cavaliers. Ang problema lamang para sa Cleveland ay hindi nila napaparusahan ang depensang ito dahil hindi nila maipasok ang kanilang mga open threes. May ilang magagandang execution naman ang Cavs, lalo na gamit ang tinatawag na Spain pick and roll. Sa play na ito, may shooter na magsiset ng back screen sa defender ng screener bago siya lalabas papunta sa top of the key para tumanggap ng assist at mag-shoot ng tres. Nakalikha ito ng ilang magandang pagkakataon para kay Sam Merrill, ngunit muli hindi naging sapat ang kanilang shooting accuracy upang mapakinabangan ito. Kung mas mahaba sana ang serye, tulad ng best of 15, maaaring magkaroon pa ng sapat na panahon ang Cavaliers upang bumalik sa kanilang normal na shooting percentages. Sa haba ng season, karaniwang bumabalik sa average ang performance ng mga shooters. Ngunit sa isang best of 7 series, limitado ang oras. Ang bawat laro ay kritikal at kung hindi sila makakakonekta ng mas maraming open shots, sa Game 3, maari silang mahulog sa 3-0 deficit. Isang sitwasyong wala pang team sa kasaysayan ng NBA ang nakabangon upang manalo ng serye. Bukod sa shooting, kailangan din nila ng mas malaking kontribusyon mula kay Evan Mobley. Sa first half ng Game 2, nagpakita siya ng agresibo at balansing laro. Nakapasok siya ng 2 3-pointers sa unang 4 na possessions ng Cavs, ngunit hindi siya naging one-dimensional. Nagpakita rin siya ng kakayahang umatake sa loob gamit ang kanyang laki at athleticism. Nakagawa siya ng layup laban kay Mikal Bridges at isang malakas na dunk matapos lampasan si Mitchell Robinson.
Sa first half pa lamang, nakapuntos na si Mobley ng 14 points, bagay na nagbigay ng pag-asa sa Cleveland. Ngunit nakakagulat na halos nawala siya sa second half. Hindi siya nagtangka kahit isang field goal attempt at pumalya pa sa dalawa niyang free throws. Para sa isang player na inaasahang maging isa sa mga pangunahing star ng team, hindi sapat ang ganoong performance. Mahalaga para sa Cavs na gamitin siya ng mas agresibo sa loob ng paint. Sa seryeng ito, 42% lamang ng kanyang mga attempts ang nanggagaling sa loob ng paint, malaking pagbaba mula sa 65% noong unang dalawang rounds at 70% noong regular season. Kapag mas madalas siyang nasa perimeter, mas nagiging madali para sa Knicks na depensahan siya. Ngunit kapag ginagamit niya ang kanyang laki at lakas sa loob, nagiging malaking problema siya para sa depensa ng New York. Epektibo ang Knicks sa pag-collapse ng depensa sa paint sa tuwing may drive o roll papunta sa basket. Ngunit maaaring maging mas matiyaga ang Cavs sa kanilang offensive sets. Sa halip na agad mag-shoot o magmadali, maaari nilang hayaang makuha ng kanilang mga big men ang magandang posisyon sa post laban sa mas maliliit na defenders. May ilang possession sa Game 1 na nagtagumpay dito si Mobley, kabilang ang isang post-up score laban kay Jordan Clarkson. Mahalaga ring tandaan na mas maganda ang performance ni Mobley kapag agresibo siya sa loob. Sa 8 playoff wins ng Cavaliers, nag-average siya ng 14.3 points mula sa paint o free throw line. Ngunit sa 8 talo nila, bumababa ito sa 9.9 points lamang. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang kanyang inside presence sa tagumpay ng team. Samantala, malaking problema rin para sa Cleveland ang depensa kay Jalen Brunson. Sa Game 1, halos hindi nila mapigilan ang Knicks star guard lalo na sa fourth quarter at overtime. Dahil dito, naging mas agresibo ang Cavs sa Game 2 sa pagdo-double team sa kanya upang alisin ang bola sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi rin ito naging epektibo. Sa katunayan, mas naging mahusay pa ang opensa ng Knicks sa Game 2. Nakapuntos sila ng 109 points sa loob lamang ng 89 possessions, mas episyente kaysa sa kanilang performance noong Game 1. Dahil sa dagdag na pressure kay Brunson, mas gumalaw ang bola ng New York. Nakapagtala siya ng career playoff high na 14 assists, habang ang 4 pang starters ng Knicks ay nagsanib para sa 77 points na may napakataas na effective field goal percentage na 68.9%. Malaking hamon para sa Cleveland ang mainit na shooting ng Knicks sa playoffs, lalo na mula kina Bridges, Anunoby, Towns at Brunson. Habang hirap sa shooting ang Cavaliers, mas mataas naman sa inaasahan ang shooting efficiency ng New York. Dahil dito, nahihirapan ang Cavs kung paano dedepensahan si Brunson. Maaari silang manatili sa one-on-one coverage, magpatuloy sa soft double teams, o maging mas agresibo. Ngunit bawat option ay may kaakibat na panganib tulad ng fouls at defensive breakdowns. Sa ngayon, kailangang mabilis na mahanap ng Cavs ang tamang timpla ng opensa at depensa dahil ang Game 3 ay maaaring maging turning point ng kanilang season. Kapag matalo pa sila at mahulog sa 3-0 deficit, magiging napakahirap ng makahabol laban sa kumpiyansang Knicks.